Itong rambulan ng mga vloggers. Bakit kaya ganun, no? Well, yun talaga, ang pantapat sa mga vloggers, kapwa vloggers din siguro. Kasi hindi naman kami pwedeng patulan ng media, right? Although, sikretong kaaway ng mga vloggers ng media. Threatened ang media sa mga vloggers eh. Yung mga topics na ayaw sausawan ng media, ang mga vloggers ang naglalakas loob, right? O yung mga MOOE na yan, mga pasabog ni Mrs. na yan na hindi ino-audit, binubulgar ba yan ng media? Tahimik ang media. Mabait ang media ngayon. So, hindi na nakakapagtaka na ang pambato sa mga vloggers na pro Sara Duterte and pro PRRD and pro people, actually, yan, kiniklaim namin yan. Para kami sa taong bayan. Yun. Ay, ang mga ensaymada vloggers, para lang sila sa isang apelyedo or dalawa. Right? Sa apelyedo ni Kuting at sa apelyedo ni Tamba, parang doon lang sila. And now, para sa apelyedo ni Butod. Yun yung pinoprotektahan ng ensaymada vloggers. Hindi sila nagbablog ng mga malalalim na issue. Right? Anti-Duterte na rin sila, anti-Sara na rin sila. PBBM, pakidisiplina ng mga vloggers mo. Yung mga ensaymada vloggers. Katandem mo si VP Sara, pinapayagan mong balahurain ng mga ensaymada vloggers? Kayo itong nag-promote ng unity, tapos hindi mo protektahan yung ka-unity mo, yung ka-unit team mo, si VP Sara. Diba? Yan, so talagang inutil ang administrasyon ngayon, kaya hindi maiwasan na unti-unti, kahit mabagal, dumarami ang DDS vloggers. Dumadami ang pro-Filipino vloggers. No? Yan. So gumawa na nga sila ng listahan. I don't know for whatever the reasons of those ensaymada vloggers kung bakit in-expose sila na may mga minamanmanan na ba yun? Yun ba yun? Yung mga nakalista bang yun ay minamanmanan or pinagbibintangan nilang pinagbabayaran ng China? Nasaan ang patunay nila? Baho na yan di ba? Expose nila. Nilalabas nila yung baho ni Miss Sas, number 1 sa listahan nila, threaten kay Miss Sas. Tapos ngayon ang baho nila nagsisipaglutangan. Ano to? Nag-fire back or something. Right? Nag-boomerang baga sa mga ensaymada vloggers. Sino ngayon ang mas maraming baho? I mean, lahat naman tayo, 'di ba? Meron tayong mga pagkakamali, meron tayong hindi tayo perfect, no? May mga imperfections tayo, may mga flaws tayo, ganyan. We are only human being, okay? Pero sino ngayon ang mas malala ang mga sekreto? At sino ang totoong bayaran? Alam niyo itong gulo ng mga vloggers, sinalihan na ng mga abogado at mga kilalang personalidad. Bigay tayo ng sample. Punta tayo kay Sir Darwin Cañete. Si Sir Darwin Cañete po kasi ay fiskal. Teka lang, shinare niya yung kay Sir J. Sabi ni Fiscal Darwin, isa sa mga nasa listahan na yon, yung Mighty 44 whatever, 'di ba, ng mga DDS vloggers. Yung hindi sanay sa bardahan ni Sas, obvious na wala kayong ambag sa panalo ni PBBM kasi bardahan yung laban sa kampo ng mga dilawan. Kung hindi nyo ginawa, ibig sabihin di kayo sumali. Okay, hindi ko na gets. Hanap pa tayo. Nakakaloka, gusto ko itong i-topic ha. So that business John will visit Bulacan tomorrow to bet on Lotto. Heard that the lucky streak is amazing. Oo nga, yung sunod-sunod na panalo ng Lotto, mga taga Bulacan ang tumatama. Sabi ko nga, parang gusto ko na rin lumipat sa Bulacan. Baka yung lupa ng Bulacan, di ba, may charm or may magic or may luck or may fortune, whatever. May may miracle sa lupain ng Bulacan, mga dad kuya. Pero may kilala akong vlogger na taga Bulacan, di ba, na nananahimik na ngayon, nag-aaral sa malayo. Taga Bulacan yun siya, no? Di kaya ka mag-anak niya, kaibigan at mga whatever, kung kaano-ano ba yung mga yon. Ba, isang probinsya ang malimit manalo eh. Paminsan-minsan may nananalo sa labas, di ba? Hanap pa tayo ng post. Sabi ni Sir Darwin, wait a minute, you threw me among your enemies with that list, yung sinasabi kong listahan nga, number 1 si Miss Sas, Miss Marlica, si Crisette. And you didn't expect that I'd exercise my right to retaliate against the lot of you? This ain't Disneyland darlings. Ginagaya nila yung pasosyal na politic PH na darling. Inaasar nila.
Syempre, nang bato kayo ng putik, mga Ensaymada vloggers, alam nga namang hindi mag-retaliate, alam nga namang hindi gumanti ang mga DDS vloggers. No, may mga iba pang pinost niya si Sir Darwin, pero marami po yan. Punta tayo sa post naman ng dating appointee, Attorney Trixie Cruz Angeles. Luminous, di ba kina Attorney Trixie yan? Pag yung vlogger nagtatago, may tinatago. Oy! Naku! Politic PH, ano ba? Kaya naman nakaladkad si Thea Chan, pinaghihinalaan po ni Miss Sas, na si Thea ay isa sa admin nung Politic PH. Na feeling ko, isa rin sa admin dun, si Kukiruki, yung akla na kalbo na hunyango. Feeling ko lang naman. Hindi ko sinasabing siya talaga. Kasi kilala ko yung Caracas nun eh. Si Tia din, sosyalera na tumira daw sa Anemica. So magaling siguro ang kanyang writing skills. Aside from, baka gumagamit din sila ng chat GPT paminsan-minsan. So, point there is, kapag yung vlogger nagtatago, hindi makapagpakita ng mukha at identity, may tinatago yan. At pag may tinatago, mahahanap ni Sas yan. Lagot. Paminsan-minsan si Attorney Trixie, well, combined to si Attorney Trixie at saka kay Attorney Ahmed na page ito. Pero si Attorney Ahmed kasi mas maanghang magsalita. Si Attorney Trixie mas subtle, di ba? Mas refined. Si Attorney Ahmed pang bardagulan. So, sabi nga ni Attorney Trixie sa isang live niya, mga ate at kuya, kapag ka nambintang ka na may nanguha ng cookie sa cookie jar, yun yung ginawa niyang sample para hindi nga daw maparusahan ng Facebook, di ba? Kung ano man yung mga gagawin, mababanggit na, alam niyo naman ng Facebook, mahigpit. So, kapag may pinagbintangan ka na kumuha ng cookie sa cookie jar, alam nga namang yung pinagbibintangan mo ay hindi magsalita laban sa'yo. Pwede talagang mag-react yun. Ikaw nga rin. Parang ganun ba? Ikaw nga rin, nanguha ka rin. Or kapag meron kang ibinatong pangit sa ibang vloggers, alam nga namang hindi umimik. So parang yun yung sample ni Attorney Trixie sa ginagawa ngayon ni Miss Sas. Sinimulan mo ng pambabato ng putik, Miss Tia, pati na yung Politic PH na yun, yung isang nagsisinosyal din na anonymous vlogger na nagtatago. Sinimulan ninyo ng pambabardagol kay Sas, ay alam nga naman hindi gumanti yung tao. Nilalabas nyo yung kanyang baho, kinalkal nyo ng husto, di mas nakalkal yung baho nyo ngayon. Diba? Yung kukiruki na pagbintangan na hindi niya binigay yung perang, parang naging bagman yun eh. Hindi daw niya dinistribute ng tama yung para sa mga Ensaymada vloggers, generous allowance of some kind. Totoo, can you confirm this, kukiruki? Na parang nangupit ka pa sa ibibigay mo sa mga kapwa mo Ensaymada vloggers. Parang bagman nga siya eh. Siya yung pinagkakatiwalaan. So magkano ba yun? Magkano amount yung pinag-uusapan doon? Like 250,000 or 25,000? Mga ganong figure. Tapos yung Thea Chan pala, yun nga, no? May nambugbog daw ng asawa, kababaeng tao nambubugbog ng asawa pala. Pinay, dapat proud tayo, no? Hindi nagpapabugbog ang Pinay ang nambubugbog. May kaso sa credit card thingy. Ang apelyido ay katulad ng apelyido ng mga nagbibenta ng pulburon. So may isang post yan. So dapat huwag nagtatago. Ang nagtatago ay troll. 'Di ba? Hindi nila kami pwedeng tawaging troll, or although binabatikos namin ang government. Dahil kita ang mukha namin. Sabi ko nga sa inyo, sinusugal namin dito yung safety namin. Lalo't ang mga powerful ngayon ay willing to gorgor, di ba? Afraid. Wag lang masabi kaming troll, hindi kami nagtatago. I mean, di ba? Laban kung laban. Although ginagapang kami ng mga yan, ginahanapan talaga nila ng pwede nilang maitanim na kaso sa amin of some kind, di ba? Eto yung isa pa sa post, yung di ba may pogi doon sa dulo? Yon, si Tio Moreno po yan. Yang Tia daw, feeling pa victim daw after atakihin ni Sas. Ito yung share niya. Yan. Kasi ang Tia, nagbigay daw to ng pera kay si Thea nagbigay ng pera kay Tio. Magkatulog-tulog ang pangalan nila. Si Thea Ensaymada, si Tio DDS. Nagbigay daw
medyo mahaba yung post, and then nagfi-feeling victim yung Tia. Pero ang pinagbulan siguro ng post na ito ay si Tia nagbigay ng 15k kay Tio kasi parang may kailangan yata sa hospitalization ni Tio Moreno, ng hospitalization ng tatay ni Tio Moreno. Nagbigay doon ng 15k, pero parang ayun nga, parang sinasabi pinapalabas po ng mga Ensaymada vloggers na ang mga DDS ay bayaran at nang huhut-hut. May proof daw sila na si Tia nga nagbigay ng pera kay Tio na 15k. Pero ang sabi ni Tio, yung lalaki, hindi ko naman hiningi, hindi naman ako lumapit, nagkusa daw yung Tia na magbigay ng 15k. So tinanggap naman niya kasi kailangan nga nila eh. Pero sabihin mo na nakiusap si Tio Moreno, yung lalaki, kay Tia na baka pwedeng pautangin or pahiramin. Hindi daw. Kaya lang, nagtataka nga daw si Tio kung bakit gusto na niyang bayaran yung 15k, ayaw daw tanggapin ni Tia. So, yung pala, parang pain yung ganung pera. Alam niyo na warning nga rin ako ng mga ate ko dyan eh, nabiktima rin ng yung Principesa sa ganyan. Hello Jar I, na hindi porke may magbibigay ng tulong sa'yo Miss Maui ay tatanggapin mo na rin. No, kahit na nagkanda-gipit-gipit na nga ako nung mga nakaraan, like napilayan yung Maui Spencer and ngayon napilayan itong Princess Maui, kaya patatlong channel na natin yung Hera Fund. Huwag daw basta tumanggap ng tulong. May nagsabi sa akin, hello, shoutout po ate, isa sa malalapit sa akin, wag daw bastang tumanggap ng tulong kahit kani-kanino, baka pain yan. At kahit hindi pa pain, 'di ba? Magagamit kasi sa amin eventually yung ganyan. Baka sabihin scammer kami, nang. Kaya lesson learned talaga. Although, 'di ba, ang sarap naman na may tutulong sa iyo in times of your need, kapag need na need mo nga. Mas magandang pakiramdaman mo rin, baka pain nga yan. Ang si Tio parang napainan. So, eto yung post, medyo mahaba-haba. Sige, basahin natin konti. No Tio, despite the fact that I extended my friendship and support to you, yes! Diba, nakapagkaibigan ako, sumuporta sa iyo and even donated. Oh, capitalized ate. Ay, hindi pala yan. Hindi nyo makita. Yan. Donated 15k to your brother's legal fund. Brother, hindi sa tatay. And I did mention, pasensya na, yan lang ang kaya ko. Your behavior towards me changed dramatically. So magkaibigan sila eh. Kaya lang yan nga, no? Lumalabas ang ang totoong kulay ng mga kaibigan pagdating sa sa mga sinusuportahan. Kaya ako, alam nyo, ilag na ilag ako minsan sa mga friends ko. Maka any monument, di ba, pinklawan sila. Bulgar nila yung mga ko, ganap-ganap. Afraid, no, paminsan-minsan pinapakaramdaman ko yung mga friends ko kung pinklawan sila or what. So, yes, I made a donation out of genuine sympathy for your brother because I understand the financial blah blah blah. Dami sinabi. I sincerely hope that if your brother is truly innocent, he will be able to prove his innocence in court. What? Bakit? Nagkukunwari lang na may sakit. I choose to help because blah 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 blah, nangonsensya pa. This is the reason I chose to block you, Tio. I would rather do that than personally attack you, but you are pushing the limits. Yeah, blah, blah, blah. Sabi ni Tio, victim card daw. Yan. Ano pa sinabi dito? Everyone regarding the 15k donation, let me share a story. Tia inquired about the clash between me and Jam Magno. Ay, si Tia nangangalkal ng di ba may warlahan nga ito yung si Tio Moreno, yung gwapo, siya yung kawarlahan ni Jam Magno. Si Jam Magno yata yung nagkakalat na 300k daw ang bayad kay Tio. Nag-vlog na tayo patungkol dyan na 300k daw yung bayad sa ng China or something. Sa mga bayarang vloggers na bumabatikos, 300k daw, ganyan-ganyan. Parang si Jam Magno daw yung source. So itong si Tia, yung nasa gitna, nakiamoy. Thank you Kuya Joel Marasigan. Nakikalkal ng amoy. Ay, ganun ng baho. Of all the things we talked about, she focused on my kuya's case, so I shared the details with her, and to my surprise, she offered to provide me financial support, blah blah blah. So yun, I never solicited any financial help from her. It was her own insistence. Nagpumilit daw si Tia na mag-donate ng 15k kay Tio. Nakiamoy muna kunwari ng gulo nila ni Jam Magno. Tapos ayun nga, pinipilit daw ni Tia na magkwento about doon sa case daw nung kapatid ni Tio
na kung saan nag-donate nga siya ng 15K para dun sa kapatid. Kaya ka nagpo-provide ng donation para magamit against me, sabi ni Tio, and tarnish my reputation. This is because I'm not involved in many financial matters both on diba? Parang pain nga po. So ano ba itong mga vloggers ni PBBM, mga ate at kuya? Itong mga defenders ni PBBM ng mga vloggers, patry doon? Kunwari tutulong, tapos ay mananabutahe pala? PBBM mo na itong mga vloggers mo. Attack dogs mo na ba to? Inaatake si VP Sara ng mga ensaymada vloggers mo. Tapos ganyan ang behavior, traiduran sa kaibigan? Well, kanino pa ba magmamana? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.